Ipinaliwanag ni Madison ang mga files na ipinatong niya sa mesa ni Ezekiel. Sir, naipasa na ng lahat ng mga CEO ang kanilang mga report at nagsagawa ako ng mga personal na pagsusuri. Tumpak ang mga numero na nangangahulugang ang AC Group ay mas mahusay kaysa sa Xenon Group. Sulit ang lahat ng iyong oras. Ang idea ng pagbuo ng AC Group ay pumasok lamang sa isipan ni Ezekiel pagkatapos pekein ni Sarah ang kanyang kamatayan. Kahit na ganoon ang nangyari sa kanila, hindi pa rin ito maalis ni Ezekiel. Kaya ito ay naging Ezekiel at Sarah Group. AC Group sa madaling salita. Alam ni Madison ang lahat ng ito. Kaya patuloy niyang sinusubukang itulak si Ezekiel kay Sarah sa ibang paraan. Alam ko, pero tinatrabaho ko lang ang Xenon Group para sa aking ama. Maayos ang ginagawa ng mga kapatid ko sa mga sangay na ipinagkatiwala ko sa kanila. Pero hindi sa puntong kaya nilang pamahalaan ang grupong ito. Masasaktan ang ama ko kung aalis ako ngayon. Nag-aalangang sabi ni Ezekiel. Naiintindihan ito ni Madison at inihiwalay niya ang mga dokumento. Kung ganon, maaari tayong magpatuloy tulad ng ginagawa natin dati. Ngunit tingnan mo ito. Nakuha ko ang request na ito mula kay Sarah. Kinuha ito ni Ezekiel ng may matinding interes dahil kasama dito si Sarah. Ano ang gusto niya? Sir, dumating ito ng 1 linggo, ngunit masyado kang abala. Paliwanag ni Madison, ngunit bahagyang nabalisa si Ezekiel. Sa susunod na may kinalaman kay Sarah, gawin mo itong pangunahing prioridad. Naiintindihan mo ba? Matigas ang boses ni Ezekiel dahil sa katotohanang itinago ito sa kanya. Hindi nagalit si Madison dahil alam niyang tama si Ezekiel. Inakala niyang hindi ito gaanong mahalaga dahil hindi pa tapos ang proyekto. Yes sir, pero gusto niyang bilhin ang Secret Garden. Nawala ang galit ni Ezekiel at napangiti. Ito na ang paraan upang makausap ko siyang muli. Binigyan ako ng Diyos ng perpektong pagkakataon. Sir, gusto mo bang ayusin ko ang isang meeting kasama siya? Sabi ng manager madalas siyang tumatawag. Hindi pa tapos ang proyekto, kaya hindi sumang-ayon si Ezekiel. Wag na, papunta siya sa Miami. Magagawa din natin yan pagbalik niya. Siguraduhin na isaayos ang lahat ng yun bago ang lahat. Sabi ni Ezekiel, ngunit malungkot ang ekspresyon ni Madison. Yun ang problema. Ayaw ni Ezekiel na may makahadlang sa pag-unlad ng mga proyektong ito at hindi siya natuwa sa pananahimik ni Madison. Magmadali ka tungkol dito. At bakit hindi mo sinasabi sa akin hanggang ngayon? Napangiwi si Madison bago nagsalitang muli. Yun ay dahil hindi mo gustong samantalahin si Sarah sa pamamagitan ng paggamit ng mga proyektong ito. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Dapat pa rin maging handa ang Secret Garden. Nang umalis siya, walang bakas niya maliban sa diary na yun. Naalala ni Ezekiel kung paano natulog si Sarah sa sopa sa ibaba noong gabing yun na nagdulot sa kanya ng insomnia at nagkaroon ng interest sa bag nito. Doon niya nakuha ang diary at itinago iyon. Sinusubukan lang niyang makakuha ng impormasyon tungkol kay Sarah upang sakaling labagin nito ang kontrata. Magagamit niya ito laban dito. Ngunit hindi niya akalain na makikita niya ang mga bagay na nakita niya. Nagpasya akong tuparin ang lahat ng mga naruroon para matahimik ang kanyang kaluluwa. Sinong mag-aakalang nasa Los Angeles lang pala siya na nagkukubli sa ibang pangalan? Ngumiti nang may pagsisisi si Ezekiel. Alam ng Diyos na kung alam niyang buhay si Sarah, hindi niya ito bibigyan ng kapayapaan hanggang sa bumalik ito sa kanya. Ang ilan sa mga kahilingan niya ay napakahirap tuparin. Muling nakuha ni Madison ang atensyon ni Ezekiel. Ngunit hindi imposible. Sabi ni Ezekiel habang nag-iisip. Nang sandaling ilagay niya ang mga ideya ni Sarah sa mga guhit, alam niyang hindi ito magiging madali. Ngunit hindi siya ang uri
na madaling panghinaan ng loob. Oo, ang mga handmade na lawa ay matagal gawin dahil sa disenyo. Ngunit ihahanda natin ang lahat ng mga alagang hayop. Nagpapasalamat si Ezekiel sa lahat ng suporta ni Madison. Yun ang dahilan kung bakit binabayaran niya ito ng malaki. Ang EC Group ay part-time na trabaho ni Madison. Ngunit pinangasiwaan niya ito na parang full-time, kahit hindi siya palaging pisikal na naroroon. Salamat, Madison. Alam kong mapapagkatiwalaan kita. Pagkasabi noon, sandaling nanahimik si Ezekiel bago muling nagsalita. Kamusta na nga pala ang love life mo? Saglit na namayani ang katahimikan. You can trust me, Madison. Alam mong nasa ilalim ka ng aking proteksyon. At palagi kitang tinuturing na parang pamilya. Hindi maikakaila ni Madison. Pinapayagan siya ni Ezekiel na tawagin ito sa unang pangalan. Pero hindi niya yun ginagawa. Oo, at lubos akong nagpapasalamat. Ngunit sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko sa dati kong kasintahan na ngayon ay bumabalik sa akin. Ang kanyang mga aksyon ay kakaiba. Relax na bumalik si Ezekiel sa kanyang upuan. Madison, bumabalik siya sa iyo dahil mahal ka niya. Kung sakali, ikukonsidera mo ba na makasal sa kanya? Sa totoo lang, hindi ko siya nakita sa ganitong paraan. Bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Ezekiel. Kung gayon, hindi mo siya minahal bilang isang kasintahan o itinuring na isang taong dapat makasama habang buhay. Sa totoo lang, hindi ko alam. Gayon din ang nararamdaman ni Ezekiel. Kung alam lang niya ang mga bagay tungkol sa pag-ibig kahit konti, hindi sana niya naranasan ang sakit na dinaranas niya ngayon. Ang mga usapin tungkol sa pag-ibig ay komplikado. Maaari ba akong magtanong? Tanong ni Madison habang umuupo. Sasagutin ko lamang ang tanong mo kung meron akong sagot. Medyo naiiritang sabi ni Ezekiel. Kung alam mo ang lahat ng ito, bakit patuloy mong iniisip na mahal mo si Irish? Gayong halata naman ang pakikitungo mo sa kanya na hindi mo siya minahal. Nanigas si Ezekiel sa tanong dahil matagal na niya itong pinag-isipan. Madison, noong nakilala ko si Irish, sobrang close sa isa't isa ang ama niya at ang ama ko. At malaki ang respeto ko sa kanyang ama. Iniligtas pa nga ng kanyang ina ang aking ina. Paggunita ni Ezekiel. Kung nakilala niya lang sana si Sarah sa ibang sitwasyon, bagamat nangyari na, at hindi niya maalala dahil hindi niya ito napansin. Walang babae sa buhay ko nung panahon na yon at handa na akong magsimula ng bagong relasyon. Si Irish ay tila disente noong panahon na yon at nagkasundo kami ng maayos. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng labi ni Ezekiel. Pagkatapos ng panahong yon, naging madalas ang pag-uusap namin sa telepono. Sa totoo lang, hindi ko kailanman isinaalang-alang ang sex bago ang kasal. Kaya hindi ko alintana ang hindi nakaramdam ng sexual na attraction sa kanya. Pinag-usapan namin to at naunawaan niya. Sa aming pangalawang pagkikita, nagplano kaming dalhin ang mga bagay sa mas malayo. Ngunit ang sex ay wala pa rin sa aking isipan noon. Wala akong idea na meron siyang sariling mga plano. Tumayo si Ezekiel at binuksan ang cabinet ng alak sa kanyang opisina. Nagsaling siya ng isang baso ng vodka para sa kanyang sarili. Hindi siya ang tipo na umiinom sa opisina. Ngunit kinakailangan niya para sa kanyang masakit na puso. Ngunit alam mo, Madison, na kapag nangako ako sa sino man, sinusubukan ko ang aking makakaya upang tuparin ito. Wala akong idea kung paano ako nagising sa kama kasama si Sarah. At natakot ako na baka isa siyang pakanan ng ilang mga karibal sa negosyo. Bahagyang naunawaan ni Madison ang sitwasyon. Biktima rin si Ezekiel ng lahat ng ito. Hindi sana pinakasalan ni Ezekiel si Sarah
kung hindi sila nagising sa kama. At hindi sana niya ito nasaktan ng labis. Nang imungkahi ko ang kasal, alam mo ba kung ano ang ginawa ng kanyang mga magulang? Tanong ni Ezekiel na ikinalito ni Madison. Hindi. Anong ginawa nila? Ngumiti ng mapait si Ezekiel. Nakiusap sila sa akin na mamuhunan muna sa kanilang negosyo. Kaya ano ang dapat kong isipin? Malinaw kay Madison ang dahilan kung bakit patuloy na nadama ni Ezekiel na si Sarah ay isang sanla. Nasa kasunduan niyo ba ito bago ang kasal? Tanong ni Madison, ngunit umiling si Ezekiel. Tumanggi ako, ngunit alam mo ba kung ano ang sinabi sa akin ng kanyang ama? Muling tanong ni Ezekiel. Umiling si Madison na tila nawawala pa rin. Sinabi ng kanyang ama na dahil hindi ko sila tutulungan, ang kasal ay dapat na kontraktual hanggang sa makahanap sila ng isang lalaking angkop na tumulong. Nagulat si Madison. Kaya hindi mo sinasadyang makasal sa kontrata? Umiling si Ezekiel at sinabi, sumang-ayon ako sa kanilang mga tuntunin. Sumang-ayon ako at pinilit si Sarah na pumirma sa isang prenup. Maniwala ka sa akin, Ezekiel. Walang alam si Sarah tungkol dito. Nalaman ko rin ito ngunit huli na. Nagalit ako sa kanya dahil naramdaman ko na ito ay isang plano para makakuha siya ng isang bagay mula sa Sinon. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit ko siya tinrato ng ganito. Yun din ang dahilan kung bakit patuloy akong humihingi ng diborsyo. Ngunit sinisisi ko pa rin ang aking sarili. Naakit ako sa kanya sa maraming paraan kesa sa babaeng sinasabi kong mahal ko. Kaya naisip kong pinakamainam na lumayo sa kanya. Lumagok si Ezekiel ng isa pang baso ng vodka at tinanong siya ni Madison. Paano mo maipapaliwanag ang atraksyon na naramdaman mo sa kanya? Sa tuwing kasama ko siya, parang gusto kong tuparin ang kanyang mga hiling. Nagsusuot siya ng sexing pangtulog at sinusubukan akong akitin. Palagi niyang ginagawa yon at natakot ako. Walang babae ang may kapangyarihan sa akin tulad niya. Kaya palagi kong sinusubukang kumbinsihin ang sarili ko na si Irish ang babae para sa akin. At walang babae ang dapat magkaroon ng kontrol sa akin. Hindi ko akalain na dahil mahal ko siya. Nang mapagtanto ko ito, napirmahan na ang mga papeles ng diborsyo at idiniklara na siya ay patay. Ngumiti ng mapait si Ezekiel at inilayo ang bote ng vodka. Bumalik siya sa kanyang executive chair. Madison, pagkaalis niya, namatay ang lahat sa loob ko. Bagamat binigyan ako ni Luke ng pag-asa na maaaring pineki ni Sarah ang kanyang kamatayan, sumuko ako pagkatapos bantayan ang kanyang mga magulang sa loob ng 1 taon at nagpa siya na kailangan kong manatiling single. Nakipag-ugnayan lamang ako kay Irish upang pigilan ang aking mga magulang na kulitin akong magpakasal at hindi ko kailanman nilayon na magpatuloy mula doon. Sa unang pagkakataon, nakita ni Madison ang kaawa-awang Ezekiel. Nawala ang malakas na ugali nito. Paumanhin, pero umaasa ako na bibigyan ka ni Sarah ng pangalawang pagkakataon. Lumunok si Ezekiel na may ngiti sa kanyang mukha. Wala akong balak na sumuko sa kanya. Gumaan ang pakiramdam ni Madison pagkatapos marinig ang lahat ng ito. Sir, salamat sa pagbabahagi nito sa akin at sa pagiging tapat sa akin. Bukod sa iyo at kay Luke, kailanman ay hindi ko ito nabanggit sa sino man. Ngunit napakasarap nitong ilabas. Sana matulungan kitang mabawi siya. Mataimtim na sabi ni Madison. Hindi. Kailangan kong gawin ito ng mag-isa. Dahil sa aking katangahan, nawala ang aming anak. Alam kong hindi niya ako susukuan kung hindi nangyari yon.
Gugugulin ko ang buhay ko sa panunuyo sa kanya. Ramdam na ramdam ni Madison ang pagmamahal na nagmumula sa mga salita ni Ezekiel. At bibilisan ko ang trabaho sa proyekto ng Secret Garden. Nagliwanag ang mga mata ni Ezekiel nang banggitin iyon ni Madison. Tandaan mo lang, nakunin ang lahat ng pinakabihirang bulaklak mula sa mundong ito. Nakakatawa lang kung paano niya gustong bilhin ang isang bagay na pagmamay-ari na niya. Pagkalipas ng ilang araw, nag-shopping si Sarah kasama si Casey habang sinusubukan nilang kumuha ng ilang personal na gamit bago ang kanilang paglalakbay sa Miami. Iminungkahi ni Casey na tingnan nila ang ilan sa mga tindahan na nagtatampok ng kanilang mga disenyo at sumang-ayon si Sarah. Pagdating doon, natigilan si Sarah nang makita niya ang isang lalaking nakatalikod sa kanya. May isang babae sa tabi nito at magkasama ang mga ito na pumipili ng mga damit. Hindi maintindihan ni Sarah kung bakit sumisikip ang kanyang puso sa kanyang nakikita at sinabi kay Casey na, "Let's go." Nag-aalangan si Casey hanggang sa makita niya rin ang lalaki. Si Ezekiel ba yun? Parang pamilyar ang babaeng kasama niya. Ayaw ni Sarah na makita sila ni Ezekiel, kaya hinila niya si Casey. Parehong nakasuot ng sunglasses sina Casey at Sarah, at inayos ni Casey ang kanyang sarili habang nagsasalita. Sarah, kapatid yun ni Lo, si Margo. Sa tingin ko walang namamagitan sa kanila. Nakaramdam ng ginhawa si Sarah dahil wala siyang idea na may kapatid si Lo. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay malayo. Casey, what makes you think na may pakialam ako? Nakita ni Casey ang isang babaeng papunta sa parehong tindahan at pinaalalahanan si Sarah. Si Madison, papunta siya sa parehong tindahan. Maaari mo siyang tanungin. Umiling si Sarah. Wala akong pakialam kung ano ang ginagawa ni Ezekiel sa kanyang buhay. Kasinungalingan niyan, Sarah. Nagsiselos ka. Pagbubunyag ni Casey, ipinakita ng lahat kay Sarah na talagang hindi siya komportable sa closeness ni Ezekiel at Margo. Sa isang punto, may sinabi si Margo at ngumiti si Ezekiel. So what kung nagsiselos ako? Tanong ni Sarah na nagwawalang bahala at umiwas sa pagtingin sa direksyon ng dalawa. Ibig sabihin mahal mo pa rin siya. Hindi yun matanggap ni Sarah. Sa pagkakaalam niya, kinasusuklaman niya si Ezekiel. Hindi makapaniwala si Sarah kung paano yun lumabas kay Casey. Siya nga pala, si Casey ay fiancé ni Lo, ang fiancé ng matalik na kaibigan ni Ezekiel. Naunang maglakad si Sarah, masaya siyang natuklasan na si Margo ay kapatid ni Lo. Pagdating niya sa bahay, namangha siya sa dose-dosenang damit na idiniliver sa kanya mula sa kanyang koleksyon. Galing po ito sa sekretary ni Mr. Ezekiel Sinon. Ito po ang mensahe. Inabot ng delivery boy ang isang card kay Sarah at pinagmasdan niya ito ng mabuti. Sarah, nire-respeto ni Ezekiel na gusto mong lumayo siya. Ngunit nung pumunta kami sa mall kasama si Margo, kapatid ni Luke, hindi niya maiwasang bilhin ang mga ito. Nang maramdaman niyang babagay sa iyo, hindi na kailangan magpasalamat sa kanya. Pinirmahan ni Sarah ang mga item. Naintindihang binibili ni Ezekiel ang mga item para sa kanya nang makita niya ito sa tindahan. Pagkatapos, ipinaalala nito sa kanya noong binilhan nito si Irish ng sapatos noong panahon na kailangan niya ito. Naglaho ang saya sa kanyang mukha habang galit ang tumatawag sa kanya. Nakarating si Ezekiel sa opisina kasama si Madison matapos ihatid si Margo sa bahay. Pumunta si Madison sa opisina ni Ezekiel pagkatapos ng ilang minuto. "Sir, nagpadala si Sarah ng mga regalo sa iyo."
Ngumiti ng mapait si Ezekiel. Sa palagay ko, ayaw niyang magkaroon ng utang na loob sa akin. Ngunit ano naman ito sa pagkakataong ito? Alam niya kailanman ay hindi magpapadala sa kanya si Sarah ng mga bagay na gustong-gusto niya. Tulad ng ginagawa nito noong kasal pa sila. Sir, mga damit pang babae. Sabi ni Madison na may pilit ng ngiti. Alam niyang sasabihin sa kanya ni Ezekiel na ipamigay ang mga ito. Para sa mga mamahaling damit na ito, mas gugustuhin ni Madison na itago ang mga ito. Ngunit nagulat siya sa sagot ni Ezekiel. Pabayaan mo akong makita ang mga yan. Dinala ni Madison ang mga item kay Ezekiel at inaasahan niyang magagalit ito. Ngunit nagkamali siya. Nakangiti si Ezekiel na tila nakakaloko. Sir, may nakakatawa ba? Tanong ni Madison na may naguguluhang ekspresyon. Kalmadong sumagot si Ezekiel. Oo, ipadala mo ang mga yan sa aking bahay. Sabihin mo sa mayordomo, ayusin ang mga yan sa closet ko. At ipadala ang video nito kay Sarah. Sabihin mo sa kanya na sabihin kay Sarah na sinabi kong naghihintay ang mga damit na ito sa kanyang pagbabalik. Napangiti si Madison. Labis na nagalak ang kanyang puso. Ang pagpapabalik na ito kay Sarah, ang pinaka-romantikong nakita niya kay Ezekiel. Sir, hindi ko alam na may ganitong side ka pala.